Mula pagpapabuti ng ekonomiya, dumako naman tayo sa pangangalaga ng kalikasan. Alam nyo ba na isa ang lalawigan ng Quezon sa may pinakamaraming mangroves o bakawan sa buong bansa? Tunghayan natin ang iba't ibang reforestation projects at pag-aaruga sa coastal area ng DENR. Sa atin ito. Alam naman natin ang kahalagahan ng mga mangrove area, spawning ground ng mga aquatic resources o ng mga isda, at siyempre protection din sa erosion sa coastal area at magiging protection din sa anumang pagbabago ng panahon. Isa sa pinakamahalagang yaman ng Pilipinas ay ang malaking bahagi ng karagatan. Dito nagmumula ang kalahating porsyento ng kinakain ng tao. Hindi lamang pagkain ang dulot ng karagatan. Maging ang yamang pangturismo ay dulot ng karagatan at mga baybayin. Ang Department of Environment and Natural Resources ay ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga yamang dagat at mga baybayin nito. Kailangan namin maipakita o kailangan natin maipakita sa komunidad yung kahalagahan ng ecosystem na mayroon yung lugar na yon para ma-realize nila kung ano rin ang kaakibat na proteksyon. Kasi hanggat hindi naiintindihan ng komunidad ang kahalagahan ng mga ecosystem sa bawat lugar, patuloy yung magiging activity nila upang masira ito. So sa pamamagitan ng effort ng lokal na pamahalaan, ng DENR, especially sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Atienza, isang tagubilin niya talaga ang may involve natin ang lahat ng mga stakeholders sa pangangalaga at pagpoprotekta nito. Ito ang bayan ng San Andres sa lalawigan ng Quezon. Mula Maynila, binaybay namin ang halos 7 oras na biyahe at pagtawid sa mainland ng San Andres upang marating ang isla ng Alibihaban. Sa ngayon po, ang mga initiative doon ay yung unang attempts namin dahil na-identify yan at one of the tourist spot ng San Andres, pinanatili naming malinis yung coastal area. Although from time to time may low pressure, hindi namin ma-hold yung clean up drive namin kasi galing sa tubig mismo, nadadala galing din sa ibang coastal area, naglilipat-lipat. So from time to time, yung effort ng barangay official, tsaka mga residente ng barangay, ay nandoon sa pag-clean up drive. Ang nakakatulong talaga ditong importante yung mga illegal fishing, inalis ko po. Pinakulong ko yung nagawa ng mga masamang gawain dito sa barangay. Lalo tigit sa ating mga shells, sa mga corals. Talagang pinangasiwaan ko po na magkaroon ng maraming mga shell, mga isda. Ay awa no ng Panginoon, maganda naman po dito ang mga isda. Marami nang nahuhuli ang mga tao. Kaya ang kulang lang po dito, yung mahirap pag malakas ang alon, ilang buwan dito malakas ang alon, 5. Kaya nagsuporta din ako sa kanila kung ano-anong mga bagay na wala sa kanila. Na sana'y ingatan namin ang aming kalikasan para magkaroon kami ng balik ang aming kalikasan. Sa bisa ng Presidential Proclamation No. 2151, ang isla ng Alibihaban ay naideklara bilang wilderness area
At noong 1997, ang isla ng Alibihaban ay nairekomenda bilang Protected Landscape and Seascape sa ilalim ng National Integrated Protected Area System o NIPAS Act 7586. Ang Alibihaban Island ay idineklara as a wilderness area. Subalit para lubusan nating maprotektahan ito, isa sa rekomendasyon ng Protected Area Management Board doon ay may proclaim siya bilang protected landscape para maging initial component ng National Integrated Protected Area System para lubusang maprotektahan yung area. Nakita naman natin yung kagandahan ng lugar at ang pangangailangan ng iba yung pagpoprotekta. Kaya inirekomenda itong maging protected landscape para maisagawa protected landscape and seascape para maisa katuparan yung iba yung pagpoprotekta dito. Itong isla na ito ay na-declare as wilderness area. Ito po ay mayroong Protected Area Management Board na nangangasiwa. So sila po ang nagpaplano at saka kung ano man yung mga proyekto na papapasok, isasangguni po sa board. Ang PAMBI ay lahat naman ay may mga lahat ng stakeholders ay involved po dito upang mapangalagaan itong isla na ito. Sa islang ito din matatagpuan ang endemic at endangered species ng ibon, ang tabon bird. Patuloy din ang pangangalaga sa mga mangrove upang maging ecotourism destination ito sa darating na panahon. Meron ding biodiversity o ecosystem na nagaganap dun sa bahaging yon. Kaya hindi lang natin ililimita dun sa protected landscape, kundi pati yung seascape para yung ecosystem dun sa lugar na yon, bahaging yon, na konektado dun sa ecosystem din ng buong isla, ay masiguro natin ang pagpaprotekta. Unang-una, sa isla na ito ay makikita yung mangroves, itong mga pakatan na nandito. Kaya nga i-declare siya na wilderness area because of the presence of the primary mangrove forest and then the reforested areas yung na-rehabilitate. Pangalawa, yung corals niya kasi napakaganda. So, through time, ito ay pinoprotektahan at saka mayroon din siyang isang kanlungan na tinatawag, yung Lusayan o seagrass meadows. So, tatlo ito major na ecosystem, mangrove, seagrass at saka coral reefs. Maliban po doon, nandito po yung tabon bird na tinatawag na nakikita din natin sa ibang isla sa Palawan at saka dito po ay pinoprotektahan din upang isa ito sa mga paraan na upang makikayat yung mga local tourists or even the international tourists. Mangrove. Ito ang pangunahing proteksyon ng mga baybayin sa malalakas na hampas ng alon at pangunahing tahanan ng mga laman dagat. Sa bayan ng Calawag sa lalawigan ng Quezon, malaking bahagi ng mangrove reforestation ay pinapatupad dito ng Senro Calawag. Sa ngayon ay nag-workout naman yung government natin para ma-stabilize natin yung ating, ma-rejuvenate yung ating mga mangrove areas. May mga maliliit, subalit mataas naman yung impact ng ating mga mangrove areas, mga projects natin katulad nito. This is 7 hectares na initanim noong 2007. At itong kabilang side nito yung 4 hectares na 2006. So basically makikita natin dito na yan ay contribution natin ng DNR sa pagpapalaganap ng ating luntiang kapaligiran. Ang bayan ng Calawag ay isa sa may pinakamahabang coastal area sa lahat ng probinsya, sa lahat ng munisipalidad sa probinsya ng Quezon. At ang coastal area ngayon ay talagang mga mangroves area. Dahil na rin sa mga pagkasira nito ng mga nakaraang panahon, sa effort ngayon ng pamunuan ng DNR ay merong mahigpit na tagubilin si Secretary Atienza na talagang pag-ibayuhin yung pagpapalaganap pa nung maganda ng mga nasimulan doon sa lugar na yon.
hindi pa natin naaabot yung ibang lugar, pero pagka nakita natin yung potential ng lugar para sa katulad na development ng mangrove area yan, ay makikita natin na magiging produkto nito, hindi lamang sa pagpoprotekta ng lugar, kundi magiging spawning ground at lalong magkakaroon ng pagkakataon ang komunidad na anihin yung fruits nung o yung magiging produkto ng mga mangrove area. So far so good, and tulad nga nabanggit ni Senro na annually our government is providing fund for the protection and maintenance ng ating new plantation as well as yung mga existing mangrove forests pa natin dito.